Muling nagpapalitan ng putok ang Thailand at Cambodia at ngayon ay tumaas ang intensity na pumapasok sa kategorya ng open armed conflict. Oo. Kaya pagkatapos ng mga buwan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na mataas, makikita mo ang mga detalye ng mga sanhi sa aking video dito. Mula roon, sumiklab ang malawakang labanan ng baril ngayon sa mga lugar ng Sisaket at Surin sa Thailand at nagsimula ang lahat kaninang umaga. Kaya ayon sa ulat ng militar ng Thai, may mga aligasyon na ang mga sundalong Cambodian ay nakalusot sa linya ng demarcation ng hangganan. So from there, nagpadala agad ng tropa ang Thailand, lumaban naman ng Cambodia, and that was it. At sinisinitaksin Shinawatra, ang dating PM ng Thailand, ang Cambodia sa pagiging unang umatake. Ayon sa Reuters, mahigit 300 sundalo ang nakadeploy sa iba't ibang clash point at nagsimula na ring gumamit ng light artillery at BM-21 rockets. Maging ang F-16 fighter jet ng Thailand ay nagsimula ng i-deploy. Maraming sibilyan ang inilikas, ngunit sa kasamaang palad ay mayroon ng mga nasawi. Ayon sa ulat ng Tenquerer, hanggang sa ginawa ko ang video na ito, 9 na mamamayang Thai ang napatay, kabilang ang mga bata at mahigit 14 na tao ang nasugatan. Oo, ang mga video ng pagsabog at pag-atake ay kumalat na rin sa social media, kaya kailangan lang nating hanapin ang mga ito. Patungkol dito, agad na sinabi ng suspendidong Thai PM na si Petongton Shinawatra, dapat kinundena ng buong mundo ang aksyong militar ng Cambodia. Ngunit marami sa mga komento ang nanunuya sa kanya, marami ang nagsabi, Si pamangkin ni Hun Sen. O kaya, I wouldn't dare. Iyon ang tiyuhin mo. walang sumusuporta sa kanya at ito ang resulta ng nag-leak phone recording nila ni Hun Sen. Nung mga oras na yon, narinig siyang tumatawag kay Hun Sen na tiyuhin. Yes, basically, yung way of speaking niya that time parang minamaliit ng Thailand ang Cambodia, and that recording is also one of the reasons why he is currently suspended. Well, what's interesting is that according to him, this conflict could escalate like this because the Cambodian soldiers are addicted to social media. Oo, naging sundalo sila ng Cambodian para makakuha ng matataas na view. Mahilig talaga silang mag-live habang binabaril ang kanilang mga armas. Ang pagbaluktot ng mga kagamitang pangmilitar. Ano ang malinaw ay na ito ay gumagawa ng tensyon kahit na mas mataas. At sa totoo lang, maraming taga-Thai ang nakadama nito. Actually, conflict lang ito ng dalawang pamilya between the Shinawatra family and the Han family. Pero oo, sa huli, sibilyan pa rin ang biktima. Ay naku. Ngunit ano sa palagay mo, kailangan ba nating talakayin muli ang paglala ng salungatan sa YouTube ng mas detalyado? Paano? Mangyaring magkomento.